Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mabalitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Inaresto ng pulisya sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija ang isang lalaking sospek at nasamsam ang mahigit sa 1.3 milyong halaga ng iligal na droga, pati isang hindi lisensyadong baril noong Sabado ng gabi, Disyembre 27. Kasunod ng isang ulat ng grave threats. Ayon sa pulisya, agad na kumilos ang mga otoridad matapos ang sumbong na nagresulta sa matagumpay na operasyon at pagkakakumpiska ng mga ebidensya. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinaiigting ng Bohol Police Provincial Office ang mga hakbang sa seguridad kasabay ng pagdami ng lokal at dayuhang turista na bumibisita sa lalawigan ngayong mahabang bakasyon ng Pasko at Bagong Taon. Sa pamumuno ni Police Colonel Patricio C. Digay Jr., Provincial Director, layunin ng PNP Bohol na masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa buong probinsya sa gitna ng peak travel season. Sa pamamagitan ng Bohol Tourist Police Unit na pinamumunuan ni Police Captain Jenny C. Parcon, pinalakas ang implementasyon ng programang Bantay Turista. Nakatuon ito sa mas mataas na police visibility at maagap na pagbibigay tulong sa mga pangunahing destinasyong panturista. Nag-deploy ang PNP Bohol ng mga unipormadong police at tourist police personnel sa mga beach, resort, pantalan, paliparan, heritage sites at iba pang mataong lugar. Kabilang sa kanang tungkulin ng pagpigil sa anumang kriminal na aktibidad, mabilis sa pagtugon sa mga insidente at pagtulong sa mga turistang nangangailangan ng gabay o tulong. Ayon sa pamunuan ng Bohol Police Provincial Office, ang pinaigting na presensya ng kapulisan hindi lamang para sa seguridad kundi upang matiyak din na magiging maayos, ligtas at kaaya-aya ang pananatili ng mga bisita sa Bohol. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP sa lokal na pamahalaan at mapang force multipliers upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Nanatiling matatag ang PNP Bohol sa kanilang adhikain na protektahan ng mga residente at turista. Pinagtitibay ang imahe ng Bohol bilang isang ligtas, maasahan at world-class na destinasyong panturista. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng seremonyal na pagsira ng mga nasamsam na ilegal na paputok, pyrotechnic devices at boga ang Pangasinan Police Provincial Office noong Disyembre 27, 2025 sa PPO Grandstand Camp Governor Antonio U. Sison, Lingayen, Pangasinan. Ang aktibidad ay sinagawa sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Marceliano A. Desamito Jr., Deputy Provincial Director for Administration, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Arbel C. Merculio, Provincial Director ng Pangasinan PPO. Layunin nito na ipakita ang mahigpit na kampanya ng pulisya laban sa iligal na paggawa, pagbebenta, pagmamay-ari at paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok at improvised cannons, lalo na ngayong nalalapit ang pagsalubong sa bagong taon.
Ang mga sinirang paputok at boga ay nakumpiska mula sa iba't ibang police operation na isinagawa ng mga himpilan ng pulisya sa buong lalawigan, alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon upang maiwasan ang aksidenteng nagdudulot ng pinsala, pagkasira ng ari-arian at pagkawalaan ng buhay. Ayon kay Police Colonel Merculio, ang seremonyal na pagsira ay patunay ng matibay na paninindigan ng Pangasinan PNP sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at pagpapatupad ng zero tolerance policy laban sa ilegal na paputok. Hinimok din niya ang publiko na maging responsable sa pagdiriwang at agad na iulat sa otoridad ang anumang paglabag kaugnay ng ilegal na paputok at boga. Patuloy namang nananawagan ng Pangasinan PNP ng kooperasyon mula sa komunidad upang masigurong ligtas, tahimik at walang pinsalang pagsalubong sa bagong taon bilang bahagi ng sama-samang pagsisikap tungo sa isang disiplinado at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Magkapatid na sangkot sa online na pagbebenta ng mga rehistradong SIM card arestado sa ikinasang entrapment operation ng Cavite Provincial Cyber Response Team ng RACO 4A sa Bacoor, Cavite. Matapos makumpirma ang kanilang iligal na gawain ay nakipagkasundo ang mga otoridad para sa isang pisikal na transaksyon na nagresulta sa kanilang pagkakaresto. Sa operasyon, nakumpiska mula sa mga suspect ang mahigit 600 pirasong SIM card. Nahaharap ngayon ang mga ito sa paglabag sa Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isinagawa ng Iloilo City Police Station 3 sa pamumuno ni Police Captain Mavin R. Laranio, officer in charge, ang isang makabuluhang gift-giving activity nito lamang ika-28 ng Disyembre taong kasalukuyan, bandang 2:30 ng hapon sa Western Visayas Leprosarium, Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Layunin ng aktibidad na maghatid ng saya at pag-asa sa mga taong patuloy na hinaharap ang hamon ng leprosy bilang bahagi ng 4 na taong tradisyon ng Iloilo City Police Station 3 sa paglilingkod sa komunidad. Sa loob ng 4 na taon, nanatiling tapat ang ICPS 3 sa adhikaing magdala ng ngiti at malasakit sa mga residente ng leprosarium. Sumasalamin na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang natatapos sa pagpapatupad ng batas, kundi umaabot sa pagpapahalaga ng pagkatao ng bawat isa. Ang programang ito ay nagpapaalala na ang malasakit at pagkakaisa ay may kapangyarihang magpagaan ng bigat ng karamdaman at diskriminasyon. Naisa katuparan ang aktibidad sa tulong ng Iloilo City Police Station 3 Force Multipliers na binubuo ng Barangay Peacekeeping Action Team 3, Rider Emergency Responder, Reunite Discipline Anti-Crime Force, Anti-Crime Force Incorporated, Guardians G1, Mata ng Masa Task Force Intelligence International Haro Chapter, at Higher International Police Commission, katuwang ang mga LGU at ang Iloilo Baptist Church na sama-samang naghandog ng tulong at kagalakan. Ipinaliwanag ng ICPS 3 na ang pagbibigay ng regalo sa leprosarium ay higit pa sa material na tulong. Ito ay pagpapanumbalik ng dignidad, koneksyon at pag-asa na kadalasang inaagaw ng karamdaman at diskriminasyon. Sa kabila ng lugar na madalas na iugnay sa pagdurusa, ang aktibidad ay naging sagisag ng kabutihan, pag-asa at kagalakan, patunay na kahit maliit na regalo ay may kakayahang magbigay ng saysay at saya sa buhay. At sa patuloy na ganitong inisyatiba ng ating kapulisan, ipinapakita ng PNP na sila ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi tunay na kaagapay ng mamamayan sa pagbuo ng isang makatao at mapagmalasakit na lipunan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nadiskubre ng Benguet PNP at PDEA ang mahigit 1.4 milyon
halaga ng fully grown marijuana plants sa isang communal forest sa bayan ng Bacon, Benguet, kamakailan. Natuklasan ang 3 plantasyon na may kabuang lawak na humigit kumulang 700 na metro kwadrado na tinaniman ng tinatayang 7,200 piraso ng marijuana plants na may tinatayang halaga na 1,440,000 piso batay sa standard drug price. Bagamat walang naarestong cultivator, agad na winasak ng mga operatiba ang mga tanim sa mismong lugar matapos makakuha ng sapat na sampol na isinumiti sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa karagdagang pagsusuri. Ayon sa Benguet PNP, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad at makamit ang isang ligtas at drug-free na pamayanan. Mula dito sa Region Cordillera, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.